Din po natin itong parte na kung saan ay nagsalita si dating Director General Santiago sa investigasyon ng PDEA-LEX at kung paano sinabing siya ay Mr. Everything. Sir, thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, Comsec. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief General Santiago at pinuri mo pa siya, correct? Yes, Sir Honor. Ngunit meron akong video na medyo kung gusto natin palabas na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video na ito at bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA-LEX. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation, which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo ko idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, mababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo kung sisihin na itatago nyo ba kung sino Director General nyo? Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo kong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagas ng 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PDEA. Para i-organize ang PDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihang pulis, nag-issue ng... PC, sir. PC, INP. Narcom. Narcom. Pagkatapos, ang nag-issue, ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we doon na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court.
Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal. Ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan mo for investigation intelligence? Name the Armed Forces units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko. Kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PDEA ako intelligence. PDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. So, ayan po. Sinabi na po niya na siya ay everything base raw sa kanyang karanasan. Ituloy pa po natin ng konti. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Hanggang dito na lamang po tayo. At panoorin naman natin itong nasa tabi niya. Ito yung piko, yung nakapink. Yan yung isa pang testigo na nag-ala palyaso o sintu-sintu sa Senado. Panoorin po natin. Hindi mo rin alam na naka-speaker. Ituloy po natin to. Bula mo siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na usapan ninyo eh. Ibig mo sabihin, ganun kakagaling iyo? Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya patuloy na inusisi sa Senado ang controversial na PDEA leaks o ang mga dokumento na nagdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos bilang isang drug user sa taong 2012. Sa pang si Eric ito na po yan. Alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? no, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Hindi mo rin alam na naka-speaker phone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. At maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. mas malala pa. Yes. Mas malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ibabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at kakang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito.
Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ko lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi so you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang isip lang? ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghalapan ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mo sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, hindi po kayo sabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulayin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes sir, I understand Pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo kong bilugin dito ha. Yes sir. Kung siga kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yeah. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Kasabot ko sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin po maro, taga Davao. Dili tao sir. Ay. Now please continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig ko lang sa YouTube yun sir eh. You play, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin sir. baka ibig sabihin, yung
ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam. Sir, ginamit ko ho. Oh, ginamit ko mo. nga, sir. Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, ganito po yun. Naririnig... Sandali, ano ibig mo sabihin ng lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. So, ayan po. Yung si Picoy na nagsasalita, actually katabi niya si General Santiago. Para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, hindi po kayo sabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulayin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo kong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin po, maro, taga Davao. Dili tao, sir. Oy. So, ayan po. Lumabas na parang payaso kasi si Picoy. Samantalang yung si Mr. Everything na nasa kanyang tabi, walang sinasabi. Hindi kaya na-sense ni General Santiago na itong kanyang tao o itong kanyang kasama sa PIDEA dati, kung nandiyan pa man siya sa PIDEA, ay may itinatago. Galit na galit siya kay Romy Enriquez, galit na galit siya kay Morales at sinasabi niyang hindi nagsasabi ng totoo. Pero itong Picoy, ang pagkaintindi ko po kasi kay Mr. General Santiago nang sabihin niyang siya ay everything, ang iniisip ko, pipigilan niya na si Picoy at titiresin na kung paano ang ginawa nito, kung talaga bang ito'y sinto-sinto o talagang sinasadya lang na maging sinto-sinto. Dito po kasi makikita natin ano ang purpose ng pagiging Mr. Everything ni ex-PIDEA Director Jonathan Junicio Santiago. O parang dito makikita mo, magkakampi ba sila o pareho sila ng direksyon na may gustong pagtakpan? Kayo na po ang humusga, pero mukhang hindi po maganda ang tinutungo nitong sinasabi ni General Santiago na siya ay Mr. Everything. Nakakatakot pong pakinggan, pero bakit po may mga ganong actuation o may mga ganong tao na nakakapagsalita ng ganon katindi, samantalang isa lang naman ang dapat nilang patunayan na totoo ba o hindi yung PIDEA Leaks na ang sinasabi ay hindi totoo. Pero papaano po itong lumabas na video na ngayon ay ginagawang palabas o kengkoy na show ni Picoy, samantalang si General Santiago ay nakangiti sa isang tabi at parang hindi niya malaman, masense kung ito ba ay totoo o hindi. So bahala na po kayong humusga, mga kaibigan. Maraming salamat po.